Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa gabay ng kaliwan ng galing ng Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggo ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay muling pagkabuhay sa takdang panahon. Ngayon po, babasahin ko sa inyo ito mula po sa bagong lipan ang mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 5, talatang 24 hanggang 29, ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi ililipat na sa buhay kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigay niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanilang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinaliligan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama parurusahan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 1, talatang 25 hanggang 26. Ito ang mensahe. Sinabi ni Jesus, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Ipagpatuloy po natin kay Thessalonica Kabanata 4, talatang 15 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon. Tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga anak. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhay muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay kanyang titipunin sa ulat at sasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang sa gayon makakapili niya tayo magpakilat na. Kaya nga mag-aliwan tayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. At ipagpatuloy po natin sa pahayag. Kabanata 20, talatang 1 hanggang 6. Ito po mensahe. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakalukot doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpatungkol kay Kristo, pag-ahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa limaw o larawan nito, hindi tumagapman ng tatak ng halimaw sa kanilang noong kamay. Binuhay sila rin kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Bubuhayin ng iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at lubos ang mga makakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Ito ay magiging sacerdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari sila kasama ng sanlibutan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization at ating pag-ibanghelyo. Ngayon po ay ating po pasalamatan ang banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo. Hindi po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ito po naman ay aking paliliwanag ang mga mensaheng ito mula po doon sa tema ng muling pagkabuhay sa takdang panahon. Nais pong ibabatid sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe na sa mabuting balita na naman sa inyong kaalaman na nakarinig na ang mensaheng ito dito sa mabuting balita ng mga Kristiyano
o mga nananampalataya sa Panginoong Kristo na nakarinig na at naabot payag nito. At isa ito na at doon naman sa mga hindi pa nakarinig ay inyong pakinggang mabuti ito na ipabatid sa inyo naman na Panginoon Diyos na sa takdang panahon ay magtatakda. Mayroong itinakda ang ating banal na Panginoon Diyos na paghukom. At dito sa paghukom na ito, bubuhayin niya ang lahat ng mga patay. Yung mga mat ay makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Yung hindi ay doon sa impyerno. Ngayon yung ngayon ay mayroong gagawin na pagbuhay ng mga patay ang Panginoon. Dalawang yugto ito. Yung unang yugto ay makakasama sa 1,000 years o 1,000 taon. Yung matapos ang ikalawang yugto ay doon na makatapos ang 1,000 taon. Ito yung panguluhan. So makakasama sila sa buhay na walang hanggan. Ngayon, yung bubuhayin sa 1,000 taon, pangunahin dito ay yung mga nagpahayag ng salita ng banal na Panginoon. Yung nagpahayag ng mabuting balita ng mga pinugutan. Yan. So yun ay mga nagpahayag ng mabuting kaya ng mga apostol. So sila ay nagpahayag ng mabuting balita na bubuhayin sa 1,000 taon. Baka kasama sila maghari ng Panginoon Diyos yan hanggang sa buhay. Yan. So yung mga bubuhayin na yan ay na yung sinasabi na yung bubuhayin na yan sa 1,000 taon na mula dyan ay mapalad na makakasama ay yun yung unang gagawin na pagkabuhay yan. At yung mga taong hindi mamamatay, so meron din hindi mamamatay pagdating ng Panginoon Kristo sa takdang panahon. Pagdating ng Judgment Day, mayroong hindi mamamatay. So ngayon ay yung hindi mamamatay na yun ay mabubuhay ng walang hanggan. So maaaring yung hindi mamamatay na yun ay makasama rin doon sa 1,000 years na yan na maghahari ng ating banal na Panginoon Kristo, na kung saan ay magkakaroon ng 1,000 taon na paghahari ang banal na Panginoon Kristo bago ganapin yung total na paggunaw ng buong mundo o yung gugunawin na itong mundo at itong lahat, everything ay gugunawin at gagawa ng bagong lupa, bagong langit at yung bagong Jerusalem ay ilalagay doon. So ngayon ay bago magunaw ang lahat, mayroong 1,000 years muna. Dito sa earth ay hari ang Panginoon sa Kristo dito ng 1,000 years. So sa 1,000 years na yun, may 2/3 na natira. Kasi may unang gunaw na gagawin. So may 2/3 na matitira doon. Paghaharian ng Panginoon sa Kristo yun, yung matitira na yun, lahat ng mga bansa na matitira na yun, na 2/3. Yung 2/3 na yun, yung paghaharian ng Panginoon sa Kristo at mayroong sinasabi na bubuhay, hindi mamamatay at sila ay transform na sa buhay na walang hanggang pagkabuhay na entity. Transform sila pagdating ng takdang panahon ng judgment din nga na pagpunta ng Panginoon sa Kristo ito. Maaari sila ay maaari walang sa 1,000 years or else sila yung hindi mamamatay na makakasama sa buhay na walang hanggan. So yan. Kaya dapat ay tayo ay manampalataya na lubos sa Panginoon sa Kristo para tayo ay makasama sa buhay na walang hanggan or else tayo yung bubuhayin para ilagay sa buhay na walang hanggan or tayo ay hindi mamamatay para sa buhay na walang hanggan. Or else, kung tayo palataya or kung tayo ay magpapatuloy sa pagkakasalakay, tayo ay nabinyaganan ng mga Kristiyano, kung tayo ay patuloy na gagawa ng mabuti at magtatakwil sa Panginoon, tatalikod at yung mga hindi na palataya gawa ng mabuti ay bubuhayin para dalhin sa impyerno. Makakasama sila ng mga demonyo roon na parurusahan at itinakda ng Diyos para parusahan doon pagdating ng takdang panahon. Makakasama sila ng mga demonyo ay pagdating ng Judgment Day ay bago maganap yung ganap na paghukom, siyempre mag-aari ang Panginoon sa Kristo at yung mga binuhay. So magkakaroon ng final battle kasi yan sa uli. So yung mga bansa na pinag-aarian ng Panginoon sa Kristo, nila nagpalitan sa nasyon. So isipin mo, mag-aari ng Panginoon sa Kristo for 1,000 years. Umali rin ng panademonyo yung mga bansa para labanan ang Panginoon sa Kristo at ang Panginoon Diyos for the final battle. Labanan na
Pero sa 1,000 taon yun, kukulong muna si Satanas noon eh. Bago maghari ang Panginoon Kristo for the 1,000 years, yung 666 na sinasabi, tatalunin muna niya yon. Sa unang pagkagulang. Tatalunin niya yon, tapos si Satanas 1,000 years. So maghahari ang Panginoon Kristo ng 1,000 years. For the 1,000 years, papawawala si Satanas. Maluloko niya yung napakaraming mga bansa, palalabanan si Panginoon Kristo. Gugunawin na ng Panginoon Diyos itong tapos yung iba ay yung mabubuhay na walang hanggan, makakasama sa buhay na walang hanggan. So yun yung ganun ang mangyayari sa pagdating ng Judgment Day. Kaya tayo ay magaling pananampalataya para tayo makaisa dyan sa buhay na walang hanggan, lalo siguro doon sa 1,000 years. Mapalad yung mga kasama sa 1,000 years na lingkod sa Diyos or maaaring buhayin or maaaring hindi mamatay at makasama sa 1,000 years. Mapalad yung mga kasama dyan na mga binuhay na mga patay or hindi mamamatay. So yun, muli, sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo magkaroon ng malaking pagkasa sa inyong kaligtasang spiritual at kayo magkaroon kayo ng malaking pagkasa na tayo ay tayo manampalataya ng sinasabi ng Panginoon Diyos no? Yung mabuti ay makakaisa, yung hindi parusahan. Kaya manampalataya tayo sa Panginoon Kristo para tayo ay sa paghatol ay tayo ay yung mabuti yun na ating inihayag sa inyo ay yan yung ihahatol sa atin ng Panginoon Kristo at ng Panginoon Diyos. Kapag nasunod mo yan parang batas, so ikaw ay hindi makakasama doon sa bubuhayin na maaaring kasaan sa impyerno or ikaw ay hindi makararanas ng kamatayan. Kaya dapat ay manampalataya tayo, sundin natin yung pag dumating sa panahon ngayon, generasyon panahon, sa panahon nga ng Panginoon Kristo, sa panahon generasyon natin dumating. So ibig sabihin, ito kasing panahon ng Panginoon Kristo, huling panahon na ito eh. So ngayon ay may itinakda ang Panginoon Diyos na sa anumang generasyon ay sa pagpapalaganap ng mabuting balita dito sa huling panahon, kapag napalaganapan na yung Panginoon sa Kristo at Apostol, papalaganap sa buong mundo. Kapag lumaganap na sa buong mundo yan, ay doon na magtatakda ang Panginoon Diyos para maglulunoy ang mundo. So, sa tingin nyo sa panahon ngayon, hindi na kaya naabot yung lahat ng bansa ng mabuting balita. So maaaring naabot na, di ba? So lahat ng bansa mayroon ng simbahan. Ngayon, syempre kahit lahat ng bansa naabot na, hindi pa naman lahat ng mga sulok naabot pa rin. Ngayon, at napapanatili. Ngayon, dapat idadarat kung naabot na, mapapanatili. Ngayon, pananatilihin natin ngayon yan hanggang sa itakdan ng Panginoon Diyos yung paghukom. Ngayon, hindi na kailangan pananampalataya. Pananaka, nakasama ko. So, yun ang ating dapat na gawin. Pakikinig ng mabuting balita sa kwento ng mabuting balita ang anayayag natin, yung husga. Kapag nasunod mo, may malaki kang pag-asa sa kaligtasan. Kung hindi, ayun, baka ma-impyerno ka. So, depende yan sa naaabot ng mabuting balita. Kasi kung hindi ka naabot, kung hindi ka kasama, hindi ka mabuting balita, pero namuhay ka naman ng mabuti, so maaaring ikaw ay doon ka husgahan ng Panginoon Diyos. Or else ay ito ang gagamitin na panghusga sa iyo doon sa mga namuhay ayon sa mabuting balita na kapag nasunod mo, maliligtas ka or not. So muli ay doon sa sana maliwalagan tayo naman ng Santa Maria, gabayan niya tayo sa ating pagbabahagi balita dito sa The Bible Evangelization. At may kahito kayo sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Hindi lamang sa gabayan ng Santa Maria, sana gabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Panginoon sa Kristo ng iba't ibang kanyang paggabay, ng kanyang spiritual ng kapangyarihan, yung mga aparisyon, mga ganyan, mga ibang pagmimilagro o kapangyarihan. At hindi sila tayo iba't ibang pagpapala sa atin. Sa ating pagbagi ay kayo ay gabayan. Kayo ng kaunlaran, gabayan kayo ng pagligtas sa inyong buhay, pagpapala, pagkakataon.
Hindi lang tayo mabuting balita, kundi siyempre ang kalangitan ay kasama natin si Panginoon Kristo na palagi nakalagay sa atin siya. Either mayroong aparisyon na ganyan, mula kay Maria at at meron din tayong kahit maraming kamay natin na nagpapilito sa atin na ating hilingin at nakita natin ang pagkakay sa atin. Siyempre, yan. At doon sa interfaith unity, magkaisa tayo ng sa ating pananampalataya at maiwasan natin yung hidwaan, sinalutan, mawi sa karasan, digmaan, at hindi pagkakaunawaan. Sa ating pag-uunawaan ng ating mga religion, mahihikayat natin yung sangkatawan, yung mula pamilya, sambayanan, yung komunidad, yung bansa at bawat mga bansa sa pagkakaisa, kapayapaan. Iba't ibang mong aral, pagtutulungan ng ating mga religion. At doon naman sa CBCP Vatican Church, kayo ay maliwanagan ni Mandala Santa Maria, patuloy niyo pagtutuloy niyo sa nananampalataya sa Panginoon Diyos, wala Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At ating muting kakayanan sa ating pagbahagi ng mabuting balita, paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ay patuloy tayong umaasa ng paggabay niya sa atin, ang kanyang kapangyarihan mula sa Mandala Santa Maria, ang kanyang liwanagan na tayo gabayan sa pagbahagi ng mabuting balita at kay mahikayat sa pagtalima rin. At sa mga kapamalaan at din sa mga kapamalaan, panalang magabayan yung pamalaan at kayo ay mamahalan ng mabuti, matuwid at tugunin niyo. Sa gayon, yung mamamayan ninyo makikilabang sa inyong mabuting mamahala o protektahan sila at makapananampalataya ng magaan at mapayapa kung protektado sila ng pamahalaan. Sa iyo. Muli, magandang araw.